Emperor Luffy, hindi pa kakayanin ng lakas ng God of Devils na si Imu. Grabe, sobrang intense ng chapter na ito. Tuluyan nang ibinunyag ang tunay na kapangyarihan ni Imu. At literal, wala nang kahit na sino ang mukhang makakatalo pa sa kanya, kahit pa ang Gear 5 ni Luffy. Nilalabag niya lahat ang rules sa mundo ng One Piece, na sobra pa sa nagagawa ng Gear 5 form ni Luffy. At ngayon, parang imposibleng may makakalaban pa sa kanya. Kaya, tara samahan niyo ako sa Chapter 1, 150 ng One Piece. At kung bago ka pa lang dito, ay pindutin mo na yung subscribe button at i-like na rin ang ating video bilang suporta sa ating channel. Magsisimula ang chapter sa pagdating ng mga higanting magulang sa kinaroroonan ng mga bata. Isa sa kanila ang sumigaw at nagpapasalamat dahil sa ayos lang ang mga bata. Umiiyak si Colon habang sinasabi sa kanila na hinulog daw ang kanyang ama papuntang underworld. Nagulat naman ang mga giants nang marinig nila ang sinapit ni Gaban. Dagdag naman ng ibang mga bata na kagagawan daw yun ng masamang babae, kaya mag-ingat silang lahat. Nakita natin sa pagtatapos ng nakaraang chapter na tila, tinapian ni Imu ang katawan ni Gunko. At dito na nga natin makikita ang kinahinatnan ni Gunko. Matagal nang hinala ng mga One Piece fans na maaring babae ang pagkatao ni Imu. Ang pagsanib niya kay Gunko ay parang kumpirmasyon ng teoryang yon. Tila kayang ma-takeover ni Imu ang kahit sino, basta't ito'y nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan o di kaya'y mga taong binigyan niya ng kapangyarihan. Habang tumatakbo ang mga higanting matatanda para tulungan ang mga bata, napansin nilang biglang lumutang ang katawan ni Gunko at nagpanik na nga silang lahat. May itim na kidlat na kumakalat mula sa katawan ni Gunko at walang dudang Conqueror's Haki ni Imu ito. Bumagsak ang mga mahihinang higante kasama ang ilang bata. Ang malalakas lang ang natirang nakatayo, sina Dory, Brogy, at pati na rin si Jarul na nagtataka kung anong nangyayari. Sa puntong ito, makikita na natin ng buo ang anyo ni Imu. Mayroon siyang malalaking itim na pakpak, isang dambuhalang trident, at buntot na may pointed arrow sa dulo. Katulad lang sa nakita nating sumaksak kay King Cobra dati. Isa na nga talagang demonyo ang makakaharap ng ating mga bida. Bigla ring may lumitaw na isang summoning circle sa ere at nagpakawala ng mga pagsabog. Sa nakakakilabot niyang anyo, sinabi ni Imu, "Di ako magpapakita ng awa sa kahit na anong rebelyon." Then tinanong niya si Killingham kung ito nga lang ba ang kanyang mga dream demons. Sumagot si Killingham kay Imu na hinayaan niyang bukas ang lagusan ng mga nightmares. Patuloy ang pagdagsa ng mga halimaw mula sa mga bangungot ng tao sa buong isla. Galing sila sa mga panaginip kung saan hindi umiiral ang kamatayan. Kaya kayang buhayin muli ni Killingham ang mga ito sa isang salita lang. Grabe ang kapangyarihan niya. Parang walang katapusang laban ang kakaharapin mo dahil kahit mapatay mo ang mga halimaw, pwede pa rin silang bumalik. Kung iisipin sobrang lakas na ng kapangyarihang yan, kung hindi lang talaga pinatunayan ni Imu sa chapter na ito na mas malayong nakakatakot siya kumpara kay Killingham. Then sinabi ni Imu, "Summers, gabayan mo ang mga batang yan." Mabilis namang sumunod si Summers habang ang mga Straw Hats ay nabigla nang makita nilang buhay pa siya. Napansin agad ni Jinbe na parang may kakaiba kay Gunko ngayon mula nang nasa ilalim na siya ng kontrol ni Imu. Si Robin naman ay nag-aalala kung nasaan sina Luffy at sagot naman ng ibang Straw Hats sa kanya na nasa kailaliman ng underworld sina Luffy at ng iba pa. Bigla namang sinubukan ni Robin na makawala sa thorn vines na nakapilipit sa kanya. As usual, pinapakalma naman siya ni Jinbe. Gaya ng dati, "Robin, anong ginagawa mo?" Pero sagot ni Robin, "Kung hindi tayo kikilos, tayo naman ang isusunod nila. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang dito." Habang nag-uusap sila, nagsalita si Imu. Kailangang may karapat-dapat na leader na pwede nilang gamitin para sa negosasyon. Sumagot si Summers na tama itong sinabi ni Imu. Dahil sa wala ngang kasalukuyang hari ang Elbaf, nagsasalita si Summers habang iniinda ang sakit ng kanyang sugat. At sabi pa niyang lintik talaga si Gaban. Mapapansin nga nating unti-unti nang nakaka-recover si Summers sa mga sandaling ito. Parang ipinapahiwatig dito na may mas advanced na uri ng Conqueror's Haki na ginamit si Gaban. Hindi man ito permanente,
Pero sobrang lakas ng epekto nito sa mga mala-immortal gaya ni Summers, kung saan napapabagal nito ang regeneration ability nila. Gaya sa nagagawa ng Red Sword sa Demon Slayer. Pagkatapos, nakita ni Imo sina Dory at Brogy. Inutusan niya silang sakupin ng buong Elbaf. Tinawag silang Blue Ogre Dory at Red Ogre Brogy. Ginawa niya silang parang opisyal na tagasunod at mga magiging pinuno ng Elbaf. Sabi ni Imo, "Kayo na ang magiging hari ng lupaing ito." Kung tutuusin, may punto siya. Pero ang tanong, bakit sila susunod sa kanya? Galit na galit dito si Brogy at dinampot niya si Imo at tinanong, "Isa ka sa mga God's Knight, di ba? Ikaw ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan sa Elbaf namin. Isasama na namin pabalik ang mga bata." Dagdag niya, "Ilan pa ba kayong mga demonyo ang natitira?" Sa puntong ito, may inilabas si Imo na isang libro na parang grimoire sa Black Clover mula sa kanyang mga magic circles. Sabi ni Imo, "Makinig ka, Brogy. Puntahan mo si Jarul at harapin mo siya, kunin mo ang kanyang ulo at iangat mo iyon sa harap ng lahat. Iproklama mo, kami na ang bagong hari ng Elbaf." Sa puntong ito, parang lumalabas na pwedeng humiling si Imo sa mahiwagang aklat at ibinibigay nito ang anumang kailangan para maisakatuparan ang plano niya. Malamang, mas marami pa tayong malalaman tungkol sa aklat na ito sa mga susunod na chapter. Pero sa ngayon, tila hindi pala si Jarul ang masamang karakter na inakala nating lahat. Pati ako, aminado. Dati akong kampi kay Loki. Iniisip na pinipek lang ni Jarul ang lahat para siraan siya. Pero baka naman pala si Imo ang tunay na nasa likod ng lahat. Baka nga kinontrol din ni Imo si Loki. Kaya nagawang patayin ni Loki ang sarili niyang ama, kahit nalabag sa kalooban niya. Lahat ng mga revelasyong ito ay tuluyang binago ang pananaw natin sa kasaysayan ng Elbaf. Then sumagot si Brogy kay Imo, "Tumahimik ka. Wala kang karapatang magdesisyon sa kapalaran ng bayan namin." Biglang lumitaw ang isang baril at patalim mula sa aklat ni Imo. Sinaksak ni Imo ang braso ni Brogy at pinaputukan pa siya gamit ang dambuhalang baril. "Hindi ka dapat manatili sa anyong yan," wika ni Imo. Nawala ng isang braso si Brogy habang sinasabi ni Imo, "Ipagkakaloob ko sa iyo ang kapangyarihan ng kasamaan." Nagulat ang mga higanteng saksi nang mawalan ng braso si Brogy. "Yun ang pinakamalakas niyang braso," sabi nila. May nagsabing pagsisisihan ng babae ang ginawa niya. Pero sinabi ni Imo, "Kapalit ng isang maikling buhay, pagkakalooban kita ng katawang immortal at lakas na walang kapantay. Sa ilalim ng aking kapangyarihan, wala ka ng susunuring lohika o rason." Nasambit ko nga kanina na malayong mas nakakatakot sa ability ni Killingham itong ipapamalas ni Imo dito sa chapter. At eto na nga yun. Mukhang mas broken pa sa ability ng Nika form ni Luffy. Dagdag pa ni Imo, ang pagiging demonyo ang pinakamalakas na anyo ng lahat. At dito na mangyayari ang di natin inaasahan, nagsimulang lumubog si Brogy sa lupa. Habang sinasabi ni Imo, "Dark Inversion Domain, Doi Reveri." Pag-angat ni Brogy mula sa lupa, isa na siyang ganap na demonyo. May matatalim na pangil, pula ang mga mata, may pakpak, at malayong mas malaki kaysa dati. Nagulat ang kanyang mga kasamahan at tanong nila, "Ano ang nangyari sa kapitan natin?" Halos hindi sila makapaniwala at sobra silang natakot. Nakiusap sila kay Imo, "Ibalik mo ang totoong Brogy." Habang si Demon Brogy ay tila handa na silang wasakin, umiiyak ang mga kasama niya. "Brogy, kami ang mga kasama mo. Kailanman hindi mo kami tatalikuran." Malinaw na hindi na si Brogy ang humahawak sa sarili niyang katawan. Nagpakawala siya ng isang Warrior's Pride attack at literal na pinalipad ang sarili niyang mga tauhan na parang sa Team Rocket. Ginamit na ni Imo ang Ultimate Mind Control card, parang Change of Heart o Brain Control sa mga magic cards. Si Brogy ngayon ay may demon buffs na at lumipat na sa panig ng kalaban. Pero hindi lang siya. Ipinakita rin si Dory na sumailalim din sa parehong demonic transformation. Ibig sabihin, ang parehong mga kapitan ngayon ay nasa ilalim na ng kontrol ni Imo. Tinigaw pa ni Brogy, "Mga kasama, patayin natin si Jarul." Ayon sa utos ni Imo.
At hindi lang sila. Marami pang ibang mga higante ang nagsimula ring magbago ng anyo at naging mga demonyo na rin. Ang nakakabigla dito, kadalasan sa mga ganitong klase ng deal with the devil, sa mga kwento, kailangan ng kusang loob na pagsang-ayon. Pero si Imu, parang hindi na kailangan ng consent. Kaya panibagong pananaw ito sa lahat ng binigyan niya ng kapangyarihan dati. Naalala niyo si Gunko? Bago pa man siya ganap na makontrol ni Imu, may pagbabago na sa kanyang personalidad. Posible kaya na nasa ilalim siya ng kontrol ni Imu noon pa man, at di talaga siya originally na isang God's Knight? Hindi pa tiyak, pero ngayon lahat ay kaduda-duda na. Sobrang lakas ng ability ni Imu, literal ngang ito na ang pinakamalakas na ability na nakita natin sa ngayon. Ang katanungan ngayon ay may mga tao bang di kayang makontrol ni Imu? Siguro may limitasyon din yang ability. Sa tingin ko hindi ito uubra kay Joy Boy or nang kay Luffy. Pero ano nga ba ang hangganan ng kapangyarihan ni Imu? Sobra na ngang nakaka-curious. Mas nakakatakot nga kung mismong kahit isa lang sa mga Straw Hats ang mapa sa ilalim ng kontrol ni Imu, sobrang laking problema nito para kay Luffy. At grabe ang possibilities na maaaring gawin ni Imu sa susunod pa na chapters. Habang tumatakas ang mga ordinaryong giants mula sa mga demonic giants at dream monsters, sinabi ni Imu, hindi na masama. Para bang sinasabi niya na ito pala ang tunay na kapangyarihan ng Elbaf. Huwag niyong sirain lahat. Ang lupaing ito ay kailangang mapa sa ilalim sa isang pamumuno. Maghintay tayo. Tingnan muna natin kung karapat-dapat ba itong mga giants na gamitin sa isang digmaan. Ang lupit ng delivery ni Imu, parang galing sa isang Shakespearean play. May mga sundalong sumisigaw kay Harold na tumakbo na, pero sagot niya, wala sa bokabularyo ng isang mandirigma ang salitang pagtakbo sa isang laban. Napakaangas na linyahan galing kay Harold. Sa totoo lang, biglang tumaas ang respeto ko kay Harold sa chapter na ito. Dati parang may duda ako sa kanya, pero ngayon, ibang usapan na. Excited na akong makita kung paano haharapin ng Straw Hats, sina Dory at Brogy sa demonic form nila. Ang tanong nga nating lahat ay, kung paano sila mababalik sa dati? Grabe ang chapter na to. Sobrang intense. Kung titingnan nga ay halos magkatulad lang ang nagagawa ng ability ni Imu at Luffy. Kung saan nagagawa din ni Imu na makapag-conjure ng kahit anong bagay, at sa kasalukuyang lakas ni Luffy, malayong mas malakas pa talaga si Imu kaysa sa kanya. Parang ang hirap nga isipin kung papaano lalabanan nila Luffy ang mga kakampi nila dati. Dagdag pa nitong wala pa silang ideya kung papaano lalaban ang mga immortal na mga alagad ni Imu. Well, hanggang dito na muna. At kita-kits ulit sa susunod pa na chapters. Share nyo na rin ang mga opinion ninyo tungkol sa chapter. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli. Paalam na muna.